Magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan, ating mga kababayan. Isang yugto na naman ang ating pang-araw-araw na gawain. Isa dito ay itong pang-araw-araw natin na pamamalengke para sa ating maliit na sari-sari store. Dito tayo namimili sa JJ and Angel Grocery. Kasama sa ating binibili dito every now and then ay yung mga pagkain, mga dilata, mga pangangailangan sa kusina, mga panimpla, mga sauce, at kasama din ang mga toiletries. Dito rin tayo bumibili ng mga sabon pampaligo, mga shampoo, conditioner, at kasama na rin ang mga panglinis katulad ng mga alcohol, baby oil, at iba pa. Kasama sa video na ito ay ang ating pagsasanay sa ating Insta360 X4 kung paano gagamitin, since bago para sa atin ang itong klase ng camera at medyo kailangang pag-aralan dahil sa kanyang mga features na dapat makabisado para makapaggawa tayo ng magandang video, mga quality niya, yung pag-reframing, yung kanyang pag-export, yung pag-transfer ng mga data, at ang storage or yung space na pangangailangan na maibigay natin sa kanya para matapos at magawa natin ng maayos ang ating video. Since sa aking obserbasyon, itong Insta360 kasama yung kanyang Insta Studio ay medyo mabigat dalhin. Medyo ibig kong sabihin, gumagamit siya ng malaki-laking space para magawa or makumpleto ang processing ng ating video mula sa pag-umpisa, sa pag-process hanggang sa matapos ito, mga kaibigan. Sa ngayon, nandito pa rin tayo sa JJ and Angel Grocery. Ating makikita na may lumalabas, may pumapasok na mga customer at mga nag-aasikaso ng mga sales girl, yung mga nag-aasikaso dyan sa counter, yung pagpa-punch in ng mga items at ang pagbabaging ng mga items na nabili na at nabayaran na, at bibigyan ka ng resibo for the sake na it is normal na may resibo ni issue ang bawat transaction dito sa tindahan at sa iba pang mga tindahan, mapalaki man or maliit na tindahan. Normal lang yun na kailangan tayong humingi or mag-issue ang tindahan ng resibo para matupad o masunod natin ang batas ng ating lipunan. By the way, magpapasalamat tayo ng malaki. Tayo ay nagpapasalamat sa may-ari ng JJ and Angel Grocery dahil pinayagan tayo na mag-video dito sa loob ng kanilang grocery. Since kung sa ibang mga tindahan na napuntahan namin, lalo na yung mga malalaking tindahan, mga mall, ay sinisita tayo pag nag-video. Ewan ko lang kung namimili sila ng tao na sinisita or kung makakita sila ng mga medyo may kaya, yung mga mayayaman, yung mga kilalang tao nagbi-video sa loob ng mga mall, parang hindi yata sinisita yung mga yun. At tayo mga taong mga ordinaryo lang, kung tawagin ay mga taong nasa laylayan ng lipunan, pag napansin tayo na nagbi-video dyan sa mga mall, na mga malalaki talagang mall, sinisita tayo. Bawal daw, bawal. Pero nakikita naman natin na yung mga mapoporma na mga vlogger, mapoporma na mga personality, mga kilalang tao ay hindi naman sinisita.
ito ay personal experience ko lang. Hindi ko naman nilalahat, hindi ko naman sinisiraan ang mga nababanggit natin. Ito ay personal na karanasan lang naman natin bilang isang ordinaryong mamamayan. Tayo ay payak lang na pagkatao, tayo ay pangkaraniwan lang na gumagalaw dito sa ating lipunan. Pero nakakalungkot minsan, sasabihin natin na may mga kunting pinapanigan or something na parang diskriminasyon. Ito ay aking karanasan at karanasan din ng ibang mga katulad ko, mga ordinaryong tao na pumapasok sa mga mall. At palibhasa sa panahon natin ngayon, ordinaryo na yung meron tayong mga cellphone, at ordinaryo na rin ang kumukuha ng mga video dahil ito'y magiging part ng ating mga memories later, paglipas ng mga maraming taon. Meron tayong mapapanood ng mga video na nagbibigay at nanunumbalik ang ating mga experience. But sad to say, sometimes kahit nasa sarili na bansa na tayo ay nagkaroon ng diskriminasyon. Pasensya na po. Tapos na tayo namili, guys, mga friends. Uwi na tayo. Yan lang naman binibili. Ganon lang ang pag ano natin sa tindahan. Kunting ano lang, bili-bili, maya-maya bili, maya-maya bili. Pag meron ng cash, pwede nang bumili. Kasi hindi naman ganun kalaki ang paninda natin. Parang libangan lang din na pwedeng hanap buhay na rin. Start na natin itong e-bike, kaya uwi na tayo. Yan. Okay. Ay. Sa unahan at kukuha ng liko. Medyo masikip kasi banda rito, kaya banti lang tayo. Ay meron medyo malapad, maluwag na space doon, dyan, oh, dyan. Malapit dyan sa may bakod, dyan tayo kukuha ng liko. Kakanan tayo ng konti, tapos sabay na pakaliwa. Pakaliwa. Isang turn lang, kuha na kaagad. Straight ahead na tayo hanggang doon sa likuan. May nakita tayong similar na vehicle, EMC Golf din yun. Pumalit sila sa pwesto natin. Ay, hindi, alis na rin sila. So, goods na. So, bigay tayo ng mga experience, yung mga karanasan natin sa barko tungkol sa araw ng kagitingan. At naririnig naman ni Ron, yung apo natin, ni Ron JCB, sabi niya parang interesting yung topic. Tatanungin natin si Babo kung ano mako-comment niya. Bob, anong masasabi mo doon, Bob, sa mga naibigay kong istorya tungkol sa araw ng kagitingan sa mga bayani, Bob? Yung German friend mo, magaling mag-joke, at yung World War II or World War III
yung kasama ko sa trabaho. Apo, nag-join siya dahil 'di ba yung World War II, panahon ni Adolf Hitler is tapos na yon. Yung time na yon, after World War II, natalo sila sa giyera. Sumurrender yung buong German army. Namatay si Adolf Hitler doon sa kanyang tinataguan. Yung kanyang secret na camp. At sabi sa history, natagpuan na lang itong patay na, parang nag-suicide. Hindi siya nagpapahuli, hindi siya natagpo ang buhay. Ibig sabihin, hindi talaga siya nagpahuli na buhay. At after that, yung katawan ni Hitler is hindi rin natagpuan ng mga foreign na mga armies. Bagkus kinuha rin ng kanyang mga kapwa German na mga sundalo, at sila na ang nagligpit nito, whichever kung inilibing ba nila ito, pinipreserve ba, or na-cremate nila. So wala talagang Hitler na makikita ngayon na maipresent somewhere sa mga museum. Nasa mga history book na lang makikita at mababasa natin sa history at sa Google. Sa mga Google, pag tinanong natin kay Professor Google, yon, maisasalaysay, mababasa natin ang tungkol sa history ni Adolf Hitler kaugnay doon sa World War II. At saka doon naman sa kasamahan ko sa barko, si Chief Engineer na German, which tinanong mo bakit naging kasama ko siya, ganun ba? Na man sila, yung German. Since natapos na yung giyera at pumayag na sila sa mga agreement bilang mga talunan, bilang mga losers, so umusad na naman ang politika at ekonomiya sa buong mundo, na ang nangunguna, nagiging leader is yung mga Americans. Kasi Americans ang may pinakamalaking puwersa, pinakamalaking ginastos, pinakamaraming sundalo at kagamitan sa giyera na iambag noong panahon ng World War II. Kaya karapat dapat na sila ang nangunguna after World War II sa pagiging leader sa buong bansa. Pinili sila nung nagkaroon ng convention after the World War II na ang American government ang mamamahala para sa kapayapaan ng buong mundo. Ganon. Nung nagkaroon na na nag-normalize na ang takbo ng ating mundo, balik ulit sa trabaho. Ang mga taga-office, mga engineers, mga seaman, kasama na kami doon. Kasama na yung chief engineer na kasama ko na German, which is wala nang away, wala nang giyera. Kahit mapa-German ka man or mapa-Pilipino, pwede ka nang mag-apply at magtrabaho doon sa barko. Whereas yung barko naman na tinatrabahoan namin, yung ang may-ari doon is si RCPO, si Reederei Klaus Peter Offen. Isa siyang German owner. So karapat dapat lang din na kumuha siya ng mga German na mga employees, mga sailors, mga officers. At kami naman bilang mga Pilipino na mga seafarers, kinuha rin ng company ni Reederei Klaus Peter Offen sa pamagitan ng company din dito sa Pilipinas, Intramuros, Manila. Ang pangalan ng aming agency doon ay CF Sharp, yung pagmamayari ng mga rotsa. Mga rotsa doon sa Intramuros, sa may 290 corner General Luna and Aduana Streets. Yun, naalala ko pa. Kahit matagal na tayo hindi nagre-report doon, dahil matagal na rin tayong hindi nagsisiman. Wala si George. Si George, punta sa DFA. Kuha ng passport. Ganon yun.
Kaya nagkasama kami. Kumbaga pantay-pantay na ang aming opportunity. Aming mga oportunidad sa pagtatrabaho sa mga barko. Pero may malaking kaibahan pa rin. Kahit sabihin natin opportunity is equal. Kasi ang mga German doon, mas malaki ang sahod. Mas malaki ang sahod ng mga German kaysa mga Pilipino. Eh tayo naman, ang sahod natin ay binabase lang sa mga tarifa na may agreement din dito sa ating bansa, which is tayo naman ay mga Filipino. Hindi naman po pwedeng taasan natin ang sahod natin na kasama katulad ng mga German. Hindi na sila kukuha ng mga Pilipino kahit magaling tayo o marunong tayo mag-English, na isa naman yan sa factor kaya kinukuha tayo nila na magiging magtrabaho o empleyado sa company ng mga German company. At saka yung kasipagan. Kaya nanatiling mababa ang sahod natin compare sa mga Germans. Okay? At nakarating na tayo. Thank you for watching us. And listening to us with me and with Babo, Ron, Gesipi, Mila, Yap. Stop recording.